Simula, maganda yung naging ni Lance kanina dun sa likod. Kasi, as I mentioned, dun sinimulan po natin yung chapter 13, 14, 15, 16, and 17 are heavily symbolic. Now, bakit siya naging symbolic? Unang-una, titignan natin yung Revelation, symbolic siya lalo na sa panahon natin ngayon. Ginamit ni John yung mga illustrations kung paano niya sinulat ito noong panahon na yun para yun yung paraan para mauunawaan nila kung ano yung gustong isulat ni John, yung vision niya. So, yes, symbolism din siya noong panahon na yun, pero ito yung symbol na naiintindihan nila noong panahon na yun. For example, yung symbol na, ano ba, sa graphic sign, pag meron kayo nakitang symbol na below na may letter P tapos meron slash gano'n, naiintindihan natin na no parking yun. So, yun yung context nun. It's dahil naisulat din yung Revelation sa ibang lingwahe at sa ibang panahon, you have to understand that 2,000 years ago, iba rin mag-isip ang mga tao. Iba rin yung context ng structure ng language. Maging yung English natin ngayon, if we compare our English right now, 20 years ago, iiba rin yung structure. Ang tanong nila, sabi niya, so posible pa rin ba siya mangyari? Actually, sinasabi ko nga sa kanya, meron na rito mga nangyari na. At ito ay yung Revelation, actually tinatawag natin siyang Book of Revelation kasi tinawag natin itong Bible. So, ibig sabihin, Book of Books. Pero the Book of Revelation is actually a letter, a memo, ibig sabihin an instruction to the church na sinasabi niya, nagwa-warning siya na ito yung kasalukuyan ninyong sitwasyon bilang church, ito yung gagawin ko, sabi ni God, through John. At itong pagsulat nito ni John ng Revelation, ito ay memo din sa mga future churches pa. And to think about it, kung titingnan ninyo yung 7 churches, yung description ng 7 churches, hindi siya nalalayo dun sa description ng churches na meron tayo ngayon. Diba? Meron churches na mayaman, pero mali ang doktrina. Merong mayaman, tapat sila sa pamimigay, pero kulang sila sa paggagawa. Diba? Meron ganon. Meron ding church na tapat all throughout. Diba? So, pwede natin siyang tingnan na as a church, as a denominations, but in reality, kung ano yung sitwasyon ng churches noong time na yun, it's basically the same thing with us. Nagbago man ang paraan ng pagsasalita, nagbago man ang paraan ng lingwahe, may maraming nagbago, may pag-communicate natin, but the idea is that inihahanda yung Book of Revelation is the unveiling of truth para ihanda ang church dun sa muling pagbabalik ni Kristo. So, ganun din siya 2,000 years ago. So, sabi ko kay Lance, kung halimbawa yung mga tao 2,000 years ago, babasa ng book ng Revelation, most probably, they could immediately read it. Pero kung tayong sa modernong panahon ngayon, babasahin natin sa original language, ilan po ba rito ang nakakaintindi ng Koine Greek? Or Aramaic? Wala. Diba? So, ilan po ba sa atin na nakakaintindi ng Latin Vulgate? Wala. Ilan po ba nakakaintindi sa atin ng Old English? O konti. Kasi kahit pa paano, marami sa atin yung King James, di ba? But in the same manner, ganun pa rin yun. So, nahati yung chapter 14 sa tatlong parts simply because it is very symbolic. Now, titignan natin siya, symbolic siya sa atin ngayon, pero might be symbolic, pero direct communication siya noong panahon 2,000 years ago. You get the point? So, halimbawa, yung no parking natin ngayon, at isipin ninyo na yung letter P kasi dati, iba ang symbol nun sa Greek letter. Okay? So, you have to understand those kind of things, the alphabets and things like that. So, gagamitin natin yung symbol natin sa panahon nila ngayon, hindi rin nila maiintindihan. But again, the thing is, the Book of Revelation, Apocalypse, ibig sabihin, unveiling of truth.
Ang purpose nito, ihanda ang church sa muling pagbabalik ni Kristo. Take note of that, ha? Ano ang dapat natin gawin? One of the things na minention ni Kuya Mon kanina is yung conflict natin ng church at saka sa lipunan. Parte na doon yung comprehensive sexuality education. Immediately nung lumabas po yung bill, o hindi lang actually, meron kasi bill na nakapending sa Congress, meron ding executive order, at meron ding resolution galing sa DepEd. So, immediately, kinausap po ako ng superintendent ng school, yung basic education ng CCF. Kasi naghahanap sila ng paraan kung paano hindi siya i-adapt. Kasi nung binasa nga nila, actually, doon pa lang sa issue ng sexual fluidity. Ibig sabihin, kahit ang naniniwala sila doon na may kailangan ituro na sa mga bata na kahit anong klaseng kasarian pwede mong pilitin. Which we don't agree. Diba? We believe in the design. We believe in the higher order of God's design. Ibig sabihin kung paano niya dinisenyo, yun yung disenyo, yung purpose nun. So hindi nila pwedeng ipilit sa atin na maniwala sa ganung bagay. Pero, kung tatanggapin natin na ituturo siya sa loob ng classroom, kaya nga ang tanong ko sino ba dapat nagtuturo ng sexuality tungkol sa katawan ng isang bata? Estado ba o magulang? Diba? Yun ang tanong natin. Kung magulang ang dapat nagtuturo nun, dapat ang educate pa yung magulang, hindi yung mga bata. At hindi responsibilidad ng Estado, ituro yun sa kanila. And those will be the conflicts that we will have. And the book of Revelation is very clear with that, na magkakaroon tayo ng conflict sa lipunan. Magkakaroon tayo ng conflict sa gobyerno. Magkakaroon tayo ng conflict sa ibang tao. Magkakaroon tayo ng conflict sa ano. Kaya nga, lagi ako niloloko ng mga kaibigan ko po pastor. Normally kasi I'm the type of person na very pragmatic. Ibig sabihin, hindi po ako yung tipong tumatalon sa isang side kaagad. Like for example, sabihin natin sa politics. Pag sa Pilipinas, pag maka-Marcos ka, anti-Aquino ka. Pag maka-Aquino ka, anti-Marcos ka. Ganun ang di ba? Sa Pilipinas, walang middle ground. Di ba? Pag ganito ka, pag halimbawa, if you're not with us, you're against us. Parang gano'n ang kultura ng Pinoy. Gano'n tayo nag-iisip ang mga Pinoy, di ba? Hindi natin binibigyan ng pagkakataon na, sandali, posible pareho kayong tama at pareho kayong mali, pero hindi nangangahulugan pareho kayong tama. So kailangan meron nasa gitna para mag-isip kung ano yung mali ng parehong kampo. That's the way I think. Kaya that's the reason why I'm very, very pragmatic. I guess siguro dala na rin ng disiplina na binigay sa atin ng Diyos. I mean, discipline when it comes to work na I like history. So babalik ako lagi doon sa konteksto. Ano ba nangyari? That's the same thing how I look at the Bible. Ano ba talaga ang nangyari? At ano ang importansya nito sa atin ngayon as a church? Now, if we will go to the background no John chapter 14 verse 6 and 13, actually it's already telling us about the final judgment. Now, ipopromote ko lang po yung Bible Project. I really like Bible Project. So, actually nagagawin na siya sa seminary ngayon. Meron pa akong isang gusto i-recommend sa inyo, yung Ready to Harvest. But it gives a clearer definition kung ano talaga yung nangyayari. One of them is in the book of Revelation. Now, si John, nandun na siya sa vision na yung mga nalalapit na judgment. Now, tandaan natin na yung judgment na to, yes, yung second coming ni Christ. Pero meron siyang continuous judgment based on right and wrong, based on consequences. Ibig sabihin, pag nakagawa ka ng kasalanan, it has consequences. Hindi naman, for example, again, iulitin ko. Halimbawa, nagiinom ka, nagpaneho ka, nabangga ka, naputulang ka ng ka. That's the consequence,
right? Di ba? So, halimbawa, masyado kang nagtiwala dun sa mga shopping online. Tapos nakakita ka ng 6 pesos na na product daw. Di ba? Tapos scam pala. So, you have to understand na may mga ganun talagang sitwasyon na dapat nating tingnan na the conflict that happens. Now, this is the judgment. At the end of the day, merong judgment ang Panginoon dun sa mga gagawin natin, pati dun sa consequences ng mga bagay na ginagawa natin. Now, some of it, ng mga bagay. So, the early churches, ano man ang naging decision nila ng mga early churches, also has consequences. And it will also have a judgment at the end of the second coming of Jesus Christ. Now, may dalawang sinasabing harvest dito. Ibig sabihin, huhusgahan kung sino yung mga nanatili sa mabuting balita at yung tumanggi doon sa mabuting balita. Yung symbolism niya kasi, yung grain as a harvest of the faithful. Diba? Yung pangalawang harvest is yung wine grapes. Ang symbolism kasi nun, para maging wine siya, ano ang kailangan mong gawin? You have to crush them, diba? You have to crush them, you have to stamp on them, you have to ferment them, para lang siya maging wine. So, this was a symbolism into yung harvest of humanity towards evil, kung ano yung magiging resulta ng evil. At the same time, John presents a clear vision ng choice ng church. Saan ba tayo? Ano ba tayo? Ano ba ang bagay na pinaniniwalaan natin? This was also the church, the choice na kinaharap ng 7 churches nung panahon na yun, nung panahon nila. Now, these are the symbolism. Sabi rito, verse 6, sabi rito, sige po, sabayan niyo po ako. Verse 6, sabi rito, verse 6, sabi rito, then I saw another angel flying directly, with an eternal gospel to proclaim those who dwell on earth to every nation, every tribe, every language, and every people. So ang sinasabi ko rito, ang tinutukoy ko dito yung missions. Yung responsibilidad ng church na ihayag yung salita ng Diyos. Yung verse 7, ang sabi rito, Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven, earth, and sea, and the springs of water. So ibig sabihin, yung mga naging tapat sa paghahayag ng salita ng Diyos at yung mga tumanggap sa paghahayag ng salita ng Diyos, magtitipon-tipon para sambahin ang Diyos na lumikha. Pero, sa verse 8, sabi rito, fallen is Babylon, the great, she who have made all nations drink the wine of passions and her sexual immorality. Ibig sabihin, verse 89, darating ang punto na ang tao ay magpapakalango sa kung ano ang gusto niyang gawin. Ang tawag po doon ay hedonism, self-indulgence. Pansinin ninyo, lahat ng mensahe ngayon may kinalaman sa sarili. Yung sabi ko nga, gawin mo kung ano masaya, makapasaya sa'yo, gawin mo, sundin mo kung ano nasa puso mo. That's the typical message na, di ba, ngayon? So, ang mensahe ng mundo ngayon, gawin mo kung ano gusto mo. Gawin mo kung ano mapapagpasaya sa'yo. Kasi gano'n ang gusto ng kaaway. Kung tayo mga Kristiyano, magpapadala tayo dun sa ganong idea, anong mangyayari? Babagal tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos o ihinto tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. And when that happens, it opens into the idea of idolatry. Kasi hinahayaan natin ang mundo na sumamba sa ibang Diyos dahil hindi natin binigay yung pagkakataon sa kanila na marinig yung tunay na balita, yung magandang balita. At ganoon din tayo. Bakit hindi tayo nagpo-proclaim ng salita ng Diyos? Because
Sa sarili natin, meron tayo ng ibang Diyos na sinasamba. Dahil hindi importante sa atin kung ano yung itinalaga ng Diyos. Diba? You get the point? And because of that, kung ano man ang ginawa at hindi ginawa ng church, take note, the letter was for the church. Ano man ang hindi ginawa ng Diyos, there would be a punishment for that. Ano man ang magiging consequences. Kaya gano'n na lang ka galit ang Diyos sa idolatry. Kasi yung mga bagay na dapat natin gawin at hindi natin ginagawa, isa lang ibig sabihin nun. May kapalit yun sa buhay natin. Bakit natin siya hindi ginagawa? Kasi meron tayong ibang Diyos na gustong isatisfy yung sarili natin. Kaya hindi natin siya ginagawa eh. Diba? At doon naman sa mga bagay na dapat hindi natin ginagawa, gusto natin gawin because it satisfies us. Diba? That's the point of idolatry. Hindi lang siya yung pagsamba sa mga ribulto, pero ito yung pagkilala sa ibang Diyos sa buhay natin. And most of the time, ano ang tinuturo na ang idolatry hindi sa mga ribulto, kundi yung sarili natin. Yun ang sarili. Pero meron din namang pag-asa na binigay ng Diyos. Saints will persevere. And lastly, some people might think that this is bad. Meron talagang mga mamamatay para sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba nung bago-bago po akong missionary sa China, ang pangarap ko dati, if you know, siguro, I'm not sure, hindi na niyo siguro, meron isa pong missionary na gusto-gusto namin lahat. I'm not sure mami ko na si John Brannan. Isa sa mga matandang missionary. Isa sa mga dumating siya dito sa Pilipinas, bata pa siya actually. So, pag narinig mo siya mag-Tagalog, akala mo Pilipino. Kasi nag-i-erap jokes siya, di ba? Pag yung humor niya, very Filipino. Now, dito na siya namatay sa Pilipinas. And nung namatay siya, grabe yung funeral. Lahat ng mga churches na nakakilala sa kanya, even yung mga churches, yung mga na-reach out ng mga churches na na-plant nila noong time na yun, were on the funeral. And they came. And the reason for that, kasi nakitang tapat siya sa paghahayag ng salita ng Diyos. And nung bata-bata po akong missionary at gusto ko, mamamatay na ako sa China. Hindi naman binigay ng Diyos. Really, sabi ko, Lord, God, wag mo namang hayaang mamatay ako ng tatanda lang ako. Wag mo namang hayaang mamamatay ako sa sakit. Sabi ko naman, pag mamamatay ako, gusto ko nasa mission field ako. Or kung mamamatay ako, gusto ko man nasa yung nililigtas akong buhay, or nasa lugar ako ng panganib. Ganyan yung mindset ko dati. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang plano ng Diyos. Umuwi ka na nga, masyado kang extreme. Sabi niya, baka ano bang gawin mo? Sabi niya, umuwi ka na. After 6 years, pinawin niya kami. Wala akong choice. But the idea is there. May mamamatay para sa salita ng Diyos. And we have heard many stories na mga taong namatay dahil sa salita ng Diyos. Now, we have to continue this na one thing na dapat nating ma-realize, one thing na yung habag ng Diyos, malaya at tapat na makakarating sa lahat. It is lahat magkakaroon ng pagkakataon na makarinig ng salita niya. Na para bigyan ng pagkakataon ng tao na sumamba sa Kanya. Kaya darating ang panahon na walang tayong pwedeng itanggi sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na hindi ko alam. Yung parang nahuli ka lang ng traffic enforcer. Diba? Sasabihin mo, ay, hindi ko po alam, bawal yan. Ay, hindi ko po alam, bawal pala mag-park dyan. Hindi ka pwedeng magdahilan ng ganon. Alam niyo kung bakit? Kung titingnan mo pala ang kalawakan, hindi mo pwedeng itanggi na merong Diyos. Kung titingnan mo pala ang creation, kung titingnan mo ang katawan ng tao, hindi mo pwedeng itanggi na walang Diyos. At kung hindi man
enough sa'yo, sasabihin mo sa akin na naniniwala akong merong Diyos, pero hindi ko siya kilala, then God will be the last judge kung ano yung nasa puso mo. Meron naman kasi meron akong mga nabasa ng mission stories na mga tribo na hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero sumasamba sila sa isang Diyos na lumikha ng lahat. Pero hindi nila kilala kung sino yung Diyos na yun. Kaya nga, di ba si Paul, nung pumunta siya sa Rome, merong isang ribulto ron na daming mga ribulto, klase na mga kila Athena, yung mga Greek gods, inadapt yun ng mga Roman. So may mga Roman gods din sila. Tapos merong isang ribulto to the unknown God. Sa isang Diyos na hindi natin kilala. Sabi ni Paul, papakilala ko sa inyo kung sino yung Diyos na hindi nyo kilala. At sinabi ni Paul na sa simula pa nandun na siya. Kaya wala tayong pwedeng itanggi. Di ba? So alam natin na mahabagin ng Diyos at makatarungan din siya. Kaya nga, ilagay natin sa isipan natin na yung mga mahal natin sa buhay natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, darating ang panahon, nahaharap sila sa paghuhubog ng Diyos. Na kahit gaano man natin sila kamahal, pero pinili nila na hindi kilalanin ang tunay at nag-iisang Diyos, may judgment para doon. Well, bakit? Kung sa sobrang mahal ng Diyos ang lahat, bakit kailangan mapunta sa impyerno? Actually, tanong yun ng mga atheist. Sasagutin ko yun mamaya. Kaya nga sinasabi rito, dala niya ang walang kupas, ito yung anghel. Actually, ito yung the symbolism here, ibig sabihin na it can be an actual angel, it can be the angel can be a situation na ang sinasabi na yung sitwasyon, dala niya ang walang pupas na magandang balita upang ipangaral sa tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa ang kanlika at dahi. Kung babalikan natin yung Matthew 28:19, sino yung binigyan ng commissioning para maghayag ng salita ng Diyos? Tayong mga mananampalataya. Diba? So, the symbolism of an angel can be yung paggabay ng Diyos na ang church magpapatuloy dun sa Great Commission. So, mga kapatid, kung meron tayong takot sa Diyos, ang sabi, matakot kayo sa Diyos at purihin niyo siya. Sabi nito, dahil dumating na ang oras na hatulan niya ang lahat. Nung sinabing dumating na ang oras na hatulan niya lahat, it was 2,000 years ago. How much more? How much long can we wait? Diba? I don't know. It might be another 100 years. Pero ang sabi nga sa Bible, He will come like a thief in the night. Diba? At pag dumating siya, hindi na natin pwedeng itanggi. Hindi na natin pwedeng sabihin, wait, Lord, sandali. Yung tatay ko, hindi pa tumatanggap sa'yo. Pero pwede ba natin itahilan yon? Sasabihin ng Diyos sa'yo, meron ng pagkakataon yung tatay mo. Naalala mo yung bumisita sa inyong pastor na pinag-pray siya. Diba? May mga ganon. Wala tayong pwedeng itahilan. The reality is, dahil dakila ang habag ng Diyos, hindi aksidente na narinig natin ang salita niya. Hindi aksidente na narinig tayo ngayon. That's one thing that you have to understand. Kaya mga kapatid, importante na mamuhay tayo na nakikita sa atin yung gospel. Itong 10 linggo na po nito, nagkaroon kami ng training. Ang tawag po namin dito, Biblical Integration. Paano mo gagawin at ituturo sa iba yung katotohanan ng Biblia sa trabaho mo, sa pagtuturo mo, sa mga bagay na ginagawa mo. At napapaisip ako, Lord, ang kaharap ko, transcript of records. Diba? Paano ko gagawin na ito yung gospel na kailangan na makikita dun sa bagay na ginagawa ko? Tapos meron yung tanong, yung parang professor namin, ang sabi niya,
Sabi niya rito, how does your discipline or what you do contribute to human flourishing? So, ibig sabihin, hindi lang na dapat na masabi natin sa ibang tao, dapat may participation tayo sa buhay nung pinagpapahalaga natin ang salita ng Diyos. Kaya bakit tayo bakit tayo may Sunday School, bakit tayo merong BBS? Kasi ito yung isa sa mga paraan natin na maging involved tayo dun sa buhay ng ibang tao na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Ano yung way para ma-involve tayo sa mga families? Sa pamamagitan ng mga anak nila. Diba? Ito may paraan naman na yung mga nanay, tatay, maging involved din tayo sa buhay nila. Sabihin. Pero the reality is, dakila ang habag ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng itanggi na balang araw, hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya, hindi ko alam. Hindi ko narinig ang salita mo. Kasi, gano'n niya pagtiti ng pagmamahal. Kaya mga kapatid, ang tutugon ay kikilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba. How would we know kung sino yung tunay na tumugon sa salita ng Diyos? Yung sasamba sa Kanya. Yung magpupuri sa Kanya. Yung isusuko ang buhay sa Kanya. And again, ulitin ko, is it possible for a Christian to be a Christian and not part of a church? Kung hindi ka parte ng isang church, ng isang local church, ng isang community na sumasamba sa Diyos, tatanungin mo yung sarili mo. Tanungin din natin yung sarili na. Ikalawang katotohanan, mga kapatid. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng makasalanan para ipadama ang Kanyang dakilang pag-ibig ay makatarungan sa lahat. Wait. Hahatulan ng Diyos ang kasalanan kasi mahal niya tayong lahat? How is that possible? At yun yung tanong lagi ng mga atheists. Diba? Meron isang 14 years old na nagtanong sa preacher, may nagpipreach ganon sa isang gay parade or LGBTQ parade, may isang preacher. Tapos may lumapit sa kanyang 14 years old na parte ng LGBTQ. 14 years old na parte ng LGBTQ movement na yun. Tinanong sa kanya, does God love me? Sumagot yung preacher, yes. Sabi ng bata, that's enough for me. Sapat ba na alam natin ang pagmamahal ng Diyos? Mga kapatid, hindi natin pwedeng malaman ang pagmamahal ng Diyos nang hindi natin pwedeng malaman ang tungkol sa Kanyang katarungan. Naririto tayo kasi natanggap natin yung katarungan niya. Why? Alam natin na paparusahan yung kasalanan natin. Alam natin na matinding makasalanan tayo. Kaya tayo naririto ngayon, di ba? Tinanggap natin yung katarungan na yun na huhusgahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa dakila niyang pag-ibig, tinanggap natin, inamin natin mga kasalanan tayo. So ano yung punto? Naririto rin tayo ngayon kasi alam natin na pinatawad tayo. So yung mercy and yung love ng Panginoon, may dalawang component yun. Mercy and justice. Awa at katarungan. So, bakit merong mercy and justice? Kasi binibigay niya sa atin, o nilikha niya ang tao. We were created on His image. So, ibig sabihin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na lumikha within His creation. Na sumunod, kumilala within His creation. Pero, sa mga salangang likas natin, mga sarili rin natin ililikha ang tungkol sa creation. Diba? Meron mga bagay na mabuti sa mundo. Like for example, work. Mabuti o masama? Mabuti ang work. Pero meron rin siyang gawing masama. Diba? Kung yung work mo ang dahilan para hindi mo makilala, hindi mo masama ang pamilya mo, or so many things. Pera, masama o mabuti. It's neutral, it can be good. There's nothing wrong with that, right?
Pero kung paano natin siya ginagamit, pwede maging masama. Di ba? Power, kapangyarihan, mabuti o masama. Power can be good. Kasi may kinalaga ang mga Diyos na mamahala ng mga bagay-bagay, di ba? Lahat ba tayo pwede maging presidente? Naman tayo lahat pwede maging presidente, di ba? Pero dapat kilalanin ng presidente niya na yung social order na ibinigay ng Diyos. Bakit tayo meron social order? Bakit tayo may gobyerno? Yung gobyerno ba mabuti o masama? Binigay ng Diyos sa atin yung pagkakataon lumikha ng gobyerno para ano? So that we could flourish as human beings, di ba? Na makagawa tayo ng mga bagay na mabuti. Maging steward tayo. Pero madalas ginagamit yung kapangyarihan, ginagamit yung gobyerno para sa sarili. Kaya nga mga kapatid, importante yung paraan ng pagsamba. Kinino ka ba sumasamba? Di ba? Kaya nga, importante na wala masama pagpunta ng church. Pero kung ang pagpunta ng church, we judge other people. Di ba? Meron akong kakilalang church na Baptist daw sila, Greensboro Baptist Church sa Amerika. Sobra sila. As in, condemning talaga ang kanilang style. Di ba? Sasabihin nila, oh, ikaw, makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno. Lahat naman tayo pupunta sa impyerno. Di ba? Kaya mga kapatid, nagsabi rito, ang babala sa Revelation, ang lahat ng sumasamba sa halimaw at sa imahe nito at tatanggap ng tatak nito sa loob sa kanyang kamay ay mga karanas ng galing ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? If we will allow the world, sasambahin natin ang mundo, hindi ito nangangahulugan yung literal na imahe. Pero kung meron tayong tatanggaping ibang Diyos mula dun sa Diyos na kinikilala natin, it can be money, it can be power, it can be anything, it can be relationship. At willingly tayong gagawa ng mga bagay na labag sa utos ng Diyos kasi yung noo at kamay. Ano yung sa ulo at kamay? Yung mga bagay na iniisip at ginagawa natin, willingly natin gagawin. Kung ano ang taliwas sa Diyos, talagang magagalit ang Diyos sa atin. Kaya nga, importante na, yes, may awa ang Diyos, pero kailangan natin siyang piliin. Kailangan yung buhay natin papunta sa Kanya. If we have committed our life, then papunta dapat yung lifestyle natin sa Kanya. Then, that's the same thing. Like for example, wealth. Kayamanan. I have nothing against it. Right? Pero dumarating na rin ako sa punto na may mga pagkakataon na kailangan mo maintindihan na posibleng iba yung yaman na gusto ng Diyos para sa iyo. Diba? Kasi hindi naman lahat ng tao merong katatagan na maging milyonaryo. Diba? Kaya naalala ko yung nanalo sa meron yung isang documentary, nanalo sila sa nung bago-bago pa yung loto, merong documentary. Nanalo sila sa loto at ng pamilya nila. Pero after a year, mas mahirap pa sila kumpara nung bago sila nanalo sa loto. Imagine that. Di ba? Sabi ko, nagkaroon sila ng study. Actually, ito na nakakatawa. I think prompting yata yung gumawa ng documentary na yun. Parang 4 na nanalo sa loto at isang yumaman dahil nagtrabaho lang. Naging milyonaryo dahil nagtrabaho lang siya. Doon sa 3 na nanalo, mas mahirap pa sila kumpara doon sa nung panahon na nanalo sila ng loto. Yung pang-4 yata nakapagpunta kahit papano. Pero dahil sa tagal niyang hindi nagtrabaho, wala na siyang mabalik ang trabaho. So meron nga sa mga ari-arian, hindi naman niya alam kung paano niya isusustain yun. Do you get the idea? So walang masama. And God called us, like for example, to own wealth so that we could be good stewards. Diba? Kaya nga, ay, paalala yung Kathy Mitch. And it is indeed, God gave those to those who are faithful.
Hindi naman nangangahulugan. Again, hindi natin pwedeng i-judge just because you don't have it, you're not faithful. Just because you have it, you're faithful. Pero at the end of the day, whether you have it or not, sino ang Diyos na sinasamba mo? At paano mo pangangalagaan kung ano man ang ibinigay para sa iyo? Diba? Kaya nga ako mga kapatid, I really take pride na yung pag meron nagbigay, nag-hand me down sa akin ng mga gamit, tuwang-tuwa ako. For some reason, something important from that person will be hand me down to me. Ibibigay sa akin. Kasi nakikita rin nila kung importante ako sa buhay nila. And I take joy from that. Na may mga bagay na hindi ko siya makukuha kasi kaya ko siyang bilhin. Pero nagtitiwala ako na kaya siyang ibigay ng Diyos sa akin. Kaya mga kapatid, importante kasi ano ba gagamitin ng the beast, ng halimaw? Ibibigay niya, ipapangako ng mundo sa atin ng comfort. Diba? Yun naman ang yung consumerism. Madali ito, magaan ito, mabuti ito, puputi ka dito, kagwapo ka dito, kaganda ka dito. Yun yung pinapangako ng mundo sa atin, di ba? Di ba? Pero, at the end of the day, walang masama to pursue them. There's nothing wrong to pursue beauty. God made the world beautiful. There's nothing wrong to pursue wealth. Kasi the world is full of wealth na dapat ma-enjoy natin. Pero at the end of the day, are we worshiping these things or are we worshiping God because of these things? Or we are using these things to worship God? Tanong natin sa mga sarili natin. Kaya mga kapatid, ang kasalanan ay patunay na meron tayong ibang Diyos. Okay? Na sinasamba sa buhay natin at mga sariling bagay na nangyayari sa puso natin. Take note of that. Yun yung sin. Yun yung kasalanan. Okay? So, wag nating hayaan na merong ibang Diyos sa puso natin. Ganun mga kapatid. Ang hustisya ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan para sa mga tapat at magpapatuloy hanggang sa muli. Ang mga tapat ay magpapatuloy sa hanggang sa muli. So mga kapatid, alam natin na darating ang Diyos. And that should serve as a strength for us. That should serve as a purpose for us. Di ba? Kaya na naririto ngayon sa church, and I would assume na naririto ka sa church kasi naniniwala ka sa second coming ni Christ. Di ba? At magpapatuloy ka sa church, magpapatuloy ka sa pananampalataya kasi alam mo na babalik siya. Di ba? Alam mo yung judgment niya, alam mo na meron siyang gagawin na ganito, so mamimili ka na ng side. Doon ka ba sa hindi ka pa sigurado? O doon ka na sa meron kang pagkakataon na gawin ng sigurado? Dito na ako sa church. Diba? I will continue to seek God. Kaya nga, sabi nito, kayong mga pinabanal ng Diyos, those who have been justified, sumunod kayo sa kanyang mga utos at patuloy na sumampalataya kay Jesus. So those who really worship God will persevere. Magpapatuloy. Di ba? And, alam niyo mga kapatid, dumadami yung storya ng mga churches na namamatay, nagkakahiwalay, nagsasara. Naalala mo dati, yung opisina ng Luzon Convention sa may Canlaon, yung Canlaon Baptist Church. Ang ganda ng building nila before. And there were so many people who worship there. Until to the time na yung church nag-split hanggang sa namatay. It's just happened, the good thing is yung property, yung pangalan ng property ng church, ipinangalan nila sa Luzon Convention. So nung nagkataon na wala nang magmamanage ng church, wala nang tao eh. Pinuha na Luzon Convention, ginawa na ng opisina. Was that an intention for it to be, ang intention ba lang gawing opisina?
Hindi naman eh, that was a place of worship eh, di ba? And the reality is, may mga malalaglag at malalaglag talaga sa pananampalataya. And this is one thing na kailangan ko rin tagapin. Lahat makakarinig ng salita niya, pero hindi lahat maniligtas. Kaya masakit mang tanggapin yung katotohanan na yon, pero magpapatuloy ako maghayag ng salita ng Diyos kasi hindi ko naman alam kung sino malalaglag at maniligtas. Ang Diyos pa rin ang bandang huli ang maghahatol sa atin dun sa mga bagay niyo. Pero dahil alam na natin ang judgment ng Panginoon. Alam na natin yung judgment ng Diyos sa sarili natin. Alam na natin na makasalanan tayo. There's already a judgment. Alam natin na pinatawag na tayo dahil pinili natin na maging natanggapin siya, di ba? Na siya ang Diyos. There's already a judgment of that. And every day, we will have to face judgment kung mananatili tayong tapat sa pananampalataya o hindi. Pero yung lubos na nakakaintindi, yung mga tapat, ay magpapatuloy hanggang sa huli. Yung mga tapat. And I hope darating sa punto na I would like to see the day that God will tell me, my good and faithful servant. Kaya nga, sabi dito, sumusunod sa kanyang mga utos ay patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Present progressive yan actually. From here to then on. Diba? At dito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, sa school ni Kuya Mon, sa PBTS, tuwing may namamatay na alumni, naka-half mass yung flag. Last year yata, yung may pinakamaraming naghalos nagkasunod-sunod na may mga namatay na mga pastor. Parang nakakalungkot na may mga namamatay. Pero yung mami na natin, you would celebrate. Kasi may marami dito sa mga ito na makakilala namin na naglilingkod sa Diyos na until today, dapat silang naglingkod sa Diyos. Diba? Eh, mas kinaiingitan mo pa nga sila kasi hindi na nila iisipin yung problema dito sa lupa. Diba? Selfish man isipin. Pero yun yung totoo eh. Diba? Iisipin pa ba nila kung may darating na bill ng kuryente? Wala na. Diba? Iisipin pa ba nila kung merong may kakainin sila bukas? Hindi na nila iisipin yun. Diba? Pero the truth is, yes, may mamamatay habang naglilingkod sa Diyos at dahil naglilingkod sa Diyos. Pero kailangan natin tanggapin yun mga kapatid na balang araw sa pagharap natin sa pagtindi ng the battle between good and evil, titindi pa yung conflict natin sa lipunan mga kapatid. Titindi pa. Pero at the end of the day, how would we react to it? Kaya mga kapatid, base dito sa Santiago, sabi dito, mabalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil sa pagkatapos niyang kapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang kagtimpala ang buhay na walang hanggan. Hindi ito yung pagsubok lang ng pagsubok ng buhay, yung pagsubok sa pananampalataya. Okay? Ito yung sinasabi ni James na ipinangako ng Diyos sa mga kanino nagmamahal sa Kanya. Ipinangako niya yung buhay na walang hanggan sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, dahil alam natin yung katotohanan ng katarungan ng Diyos, there's a peace in our heart of what God, the judgment ng God sa buhay natin. Na kung hindi pa rin natin alam at hindi pa rin malinaw yun, patuloy natin hanapin. Kaya nga natin dito pwede kami umupo sa inyong one-on-one. Like my son would continue to have certain doubts and certain things about faith tungkol sa pananampalataya natin. Ini-encourage ko siya, sige lang anak, huwag ka mahiyang magtanong. Kasi kung hindi mo itatanong sa akin yan, ayoko ang mundo ang sasagot sa iyo yan. Diba? Ano kaya may sasagot ng mundo sa kanya? Diba?
I would like you to have peace that you have God on your side. Pero dadaan pa rin tayo sa pagsubok. Kaya nga yung judgment ni God, nagbibigay ng lakas sa atin na alam natin pinatawad na tayo, pero ang iniintay na lang natin yung gantimpala. Di ba? Kaya, ano yung kahantungan? Alam na natin yung kahantungan ng muling pagbabalik ni Kristo sa buhay natin. Okay? So mga kapatid, let's close with this. Pinatunayan ng Diyos na tapat ang kanyang pag-ibig. Hindi natin may tatanggi yun sa pamamagitan ng kanyang habag at katarungan. Hindi pagpapakita ang pag-ibig na ang awa, pag-ibig ang awa o kapag na walang hatol sa kasalanan. It is not love when you're just showing mercy without justice. Gayon din, hindi nagbibigay katarungan ang pag-ibig na walang habag at tumatalikod at tumaamin sa kasalanan. So it is also not love when there is only justice but with no mercy. Kasi yun yung disenyo ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Justice and mercy. Manalangin tayo.